Ara, 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 aray ko. Ay, guys, kamusta kayo? Anong balita? Anong kaganapan sa inyong buhay? Madilim? Yan, medyo medyo gabi na. I actually came out, I actually came from somewhere. Today is actually the commemoration day ng mga martyrs for the UAE soldiers who actually sacrificed their lives para sa proteksyon ng bansang ito. Anyway, on today's topic, guys, let's talk about Ara, Liza, at ang kanyang boyfriend. Anyway, guys, even before I go and start talking about the whole 9 yards, kamusta po kayong lahat? You know, they're like, 25 days before Christmas? Merry Christmas na ba? Napakaaga pa, no? Ganyang eksena. Madaming sale dito po sa UAE ngayon. And, sa December 2, meron pong kaganapan, dala po ng iyon ay National Day ng UAE. And I'm going to cover that event. I'd like to share that to you kung gaano ka-proud ang mga Emiratis when it comes to their National Day. Yeah, I really wish and hope na mga Filipinos are like the Emiratis na when it comes to the National Day, sila ay nagdidiwang. And you have no idea kung gaano kalaki ang celebration ng National Day. Anyway, let's get started with the issue at hand. Yan. So, just in case hindi niyo po napapanood, actually si Liza, siya yung nanay. At si Ara ang anak, okay? Ngayon, tong si Liza, 13 years po siya nag-work sa Japan as an OFW. And, sabi nga po niya, for the last 13 years, siya ay isang TNT sa Japan. And, ang mabigat na rason kung bakit siya nag-stay doon, because she supported her family, pinaaral ang pamilya, ang mga kapatid. Siya po ay isang single mother while she was there. Siyempre, karoon mga karelasyon and all the blah blah blah. I even remember part of what she said. Patapos niya raw yung mga kapatid niya, pero siya nga hindi nakatapos. Nakita natin yung mga places from part 1 and part 2. Pinakita doon yung bahay ng kanyang ina sa Rojas City, pati ng kanilang mga kamag-anak. And I really don't know kung gumanda ba ang buhay ng pamilya ni Liza dahil na rin sa kanyang tulong habang siya ay nagtatrabaho sa Japan. Anyway, alam niyo guys, minsan sa buhay ko naramdaman kong pagiging TNT at nakakatakot po. Liza, sobrang bilib na bilib ako sa'yo kasi natagalan mo ang 13 years. Imagine, that's 13 years of tago ng tago, takot. Hindi lang tago ng tago, takot. Kasi anytime, as far as as far as my knowledge is concerned, pagka ikaw ay nahuli sa Japan, ikaw ay makukulong at the same time, after ng kulong mo, ipapa-deport ka, diba? Imagine mo, Ara, kung ang nanay mo hindi matinong babae, hindi siya matinong ina, okay? Doon sa 13 years, pwede na siya magkaroon ng opportunity na sumamay sa isang Hapon. Pero anong ginawa niya? Diba? Nag-focus siya na mabuhay niya ang mga uncle mo, ang lola mo. Sa sacrifice na yun. Alam niyo po, sa mga hindi pa po nakapag-abroad or sa mga nag-OFW na po or OFW pa rin, ang buhay po ng isang OFW is hindi po kasing sarap ng inaakala nyo. Kahit pa yan ay nasa Amerika or kahit pa yan nasa Canada. You know, pag kayo napapunta sa mga tag nito, kung kayo nag-abroad, alam niyo yun, ang dilim. Bakit ba? Ayun, kung kayo po ay nasa abroad or nag-abroad, technically, wala pong masarap pag kayo ay nasa abroad. Lagi ang notion ng tao is, wow, dollars ang kinikita. Mas malaki sa kinikita. Ang hindi nyo po nalalaman kahit po napakalaki ng kinikita ng mga OFW, malaki din po ang ginagastos nila. Hindi para sa kanilang sarili, kundi para na lang din po sa ibang tao. I don't have to elaborate myself on that. I'm sure
sa lahat po ng OFW na nandyan, gaya po ni Jen Donaire na nag-comment na naman about dito sa episode na to. Huwag niyo pong kakalimutan na siya ay bisitahin. Link of her reaction video will gonna be posted on this basically this video. So again, I really feel bad for you, Liza. Hindi ako pwedeng magalit kay Ara. Bakit ako magagalit kay Ara? Marami nagsasabi na bastos daw yung bata, walang pinag-aralan or walang utang na loob and all the blah blah blah. Sandali lang po even before natin po husgahan yung batang yon, bakit hindi natin tingnan kung sino ang nagpalaki sa batang yon? Okay? Yun ay yung nanay ni Lisa. Okay? O yung mga taong nakapaligid sa kanya. Tama rin naman po yung sinabi ni Lisa, malaki na siya, she can decide on her own. 13 years ng buhay niya, binigay niya sa pamilya niya, and it's time naman na iisipin niya yung sarili niya. Alam niyo po ba yung feeling nung nasasakal ka sa isang sitwasyon na gustong-gusto mong kumawala, hindi mo pwedeng kawalan dahil may mga taong apektado. Gaya ng kung halimbawa, sabihin na lang natin, give up ni Lisa yung buhay niya para makasama niya ang kanyang anak. Sa tingin niyo po ba makakatapos ang kanyang mga kapatid? Sa tingin niyo po ba makakapagbigay siya ng mga ganong kalalaking pera na pinakanabangan ng buong pamilya niya? I have nothing against sa pamilya ni Liza, okay? It's your story to tell, okay? It's your reasoning and all this bullshit. But then again, si Lisa po is isang tao na tumulong sa inyo, isang ina na nagsakripisyo para sa kanyang anak. At the same time, isang ina na inagawan nyo ng karapatan. Okay? So, para sa akin, 200,000 nagpangsangla ng alahas, that's a huge amount of money. Na feeling ko, dapat itong nanay ni Liza, siya yung tumubos ng 200,000 worth na alahas na yun na pinagpaguran ng, 13 years? Guys, that's 13 years of her life. Anyway, kung ano man po ang inyong comment regarding this one, feel free po, i-drop nyo po ang inyong sa loob. Tapos meron pa actually isang part po doon yung sa social worker. Hindi ko po alam kung sino sa kanila yung social worker. Okay, given na yung sinabi niya. But then again, ito ang very tricky part dyan. 16 years old si Ara, and by law, meron na siyang karapatan pumili kung kanino siya mapupunta. At the end of the day, si Ara po ay isang minor. Okay? Dapat, mas may karapatan sa kanya ang kanyang sariling dugo. Sariling dugo, basically what I mean is biological nanay. The biological mother. Ara, ito lang sasabihin ko sa'yo. Alam mo, hindi ako perpektong anak, okay? Hindi kailanman magagawa ko sa nanay ko ang ginawa mo. Okay? Kung saan man. And unfortunately, hindi tayo pareho ng sitwasyon. But definitely, if I were in the same shoe with you, hindi ko, gaya nga sinabi ni Sir Rafi, which is I totally agree with him, hindi ko pang himasukan ang buhay, puso ng aking ina. As long as, alam mo, siya nakakapag-provide sa'yo, as long as siya ay nagiging responsable para sa'yo, at yung iyak niya, okay, yung iyak niya, doon ako nagalit sa'yo. Dahil mas pinakinggan mo ang ibang tao kaysa sarili mong ina. Sana, dahil ikaw ay may kapasidad ng pumili ng tama at mali, pumili kung saan pumunta, sana ang pinili mo is bigyan mo ng opportunity yung nanay mo. Okay? Na maging isang ina para sa'yo. But that doesn't make her less of a mother dahil siya ay umibig. Okay? Kung ano man ang issue ng nanay mo sa mga karelasyon niya, labas tayong lahat doon. Labas ka doon, kahit anak ka, dahil ang priority ng nanay mo is napoprovide niya lahat ng pangangailangan mo. She suffered a lot already. Don't make her suffer more. Hindi ka pa nagiging magulang, kaya hindi mo naiintindihan ang kinakatayo ng iyong ina. As for you, Liza, huwag mo sanang susukuan ng iyong anak, kahit anong mangyari. Ilaban mo na makuha mo siya. Dahil, gaya ng sinabi mo, darating at darating ang panahon na pag naiwan mo siya, sino na lang, okay? Regardless kung nandiyan pa yung mga tito-tita niya, ang nanay mo, or whoever na nagpapalakas ng loob sa kanya
para ikaw isaktan niya ng ganyan. Sana po dun sa mga kamag-anakan po ni Liza, instead na, how would I say this, konsintihin nyo ang ginagawa ng inyong pamangkin, ng inyong apo, ng inyong pinsan, sana po, itama nyo. Bigyan nyo po ng karapatan si Liza na maging isang magulang para sa kanyang anak na nawalay ng 13 years para lang din po tulungan kayong lahat. So, paano mga guys? Kung kayo po ba, kapatid, kamag-anak, kaibigan ni Liza, ano po ba ang inyong isa-suggest o i-advise sa kanya? 'Di ba? Para sa akin, nabigay ko na ang aking point. I hope you guys would feel free, na i-share ang yung thoughts about this episode that we have. Alam niyo po, mas nakakabuti kung ito po ay i-share yung video, isa-subscribe niyo po ang aking channel, ang aking YouTube channel, at ilalike or i-follow niyo na rin po ang aking Facebook page para po tayo ituloy-tuloy na nagkaka-updated. Okay, be part of the squad, be part of the Barangay Tulfo reaction community. Alam mo yun? Gaya po ng lagi kong sinasabi, marami po tayo natututunan sa mga isyong ganito. Huwag po natin sana palagpasin ang mga opportunity. However, hindi po lahat ng episode ni Sir Rafi Tulfo ay nagre-react ako. I only react on those part where I can relate. I have the voice to say my opinion. And for me, the story makes sense. Again, maraming salamat po. Kung nasan man po kayo ngayon, mag-iingat po kayo. At sana po, huwag niyo pong kakalimutan kamustahin ang lahat ng mahal niyo sa buhay. I wish you all a great day. God bless. And till the next one.